isang nakilala na isang lola. Sa aking programa, kinailangan ko po siyang puntahan at taga Maynila po siya. Kinailangan ko kunin ang kanyang kwento para marinig ng gobyerno dito sa ating lungsod ang hinaing ng mga senior citizens. Ang pangalan po niya ay Nanay Emelita. Si Nanay Emelita ay 85 years old na at merong isang malubhang sakit. At ang trabaho ko, kailangan ko magdala ng wheelchair at kung ano-ano pa mga kailangan niya para kunin din ang kanyang kwento at marinig ang kanyang boses. Kinuwento niya sa akin na siya raw, buong buhay niya, siya ay natulog sa isang kariton na kung saan ang katabi niya gabi-gabi ay mga basura at daga. Sinabi niya sa akin, malapit na siyang mamaalam. At sinabi rin niya sa akin na buong buhay niya, doon lang daw siya nakakita ng anghel. Natakot ako. Dahil akala ko may multo sa likuran ko. Ang sabi niya sa akin, ako daw ang kanyang naging anghel. Ang sabi ko, Nay, hindi po ako anghel. Nagtatrabaho lang po ako. Ang sabi niya, dahil hindi ako nakakita masyado ng kabutihan dito sa mundo habang ako ay buhay. Si Nanay Emelita, nalaman ko na maalam na po siya nung ako po ay sumama na kay Yorme. At nalaman ko kaya siya nawala dahil yung isang gabi na bumabagyo at malamig na malamig, nandun siya sa maliit na kariton at hindi kinaya ang ulan at lamig na ininda niya. At sinabi niya sa akin nung in-interview ko siya na mukhang mamamaalam siya na ang buhay niya tila para lang siyang isang daga na dadaan dito at mukhang yun na nga po ang nangyari sa kanya. Sabi niya, ako ang anghel niya, pero ang hindi niya alam, siya ang naging anghel ko. Dahil kay Nanay Emelita, ako po ay tumatayo sa inyong harapan para siguraduhin na wala nang dadaan na Nanay Emelita dito sa ating lungsod. Tumatayo po ako para sa aking mga lolo at lola. Dahil naniniwala ako na kung ang gobyerno gumagana, dapat pag kayo pumupunta sa baryo, magsaysay, dapat siksik, liglig, ang gamot, vitamina, maintenance, at dapat pag pumupunta kayo doon, hindi kayo sinusungitan ng dapat na nagpapagaling sa inyo. Pero hindi natin pwedeng sisihin ang ating mga barangay health workers. Mahirap ang kanilang trabaho. Konti sila at hindi sila nasusuportahan ng tama ng gobyerno. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil balang araw sa amin ni Yorme, sisiguraduhin namin na ang lahat ng mga Manileño na magpapacheck up o magpapagaling sa mga health centers at mga ospital dito sa Maynila, hahaba ang buhay nyo! Dahil lahat kayo, mahalaga. Ako rin po ay tumatayo para sa ating mga kababayan ng may kapansanan. Lalo't lalo na sa mga magulang na merong anak na may kapansanan. Mahirap magkaroon ng kapansanan. At kung ikaw ay isang magulang at ang anak mo ay may kapansanan, alam ko mahirap magpa-diagnose at mahal ito. Huwag kayong mag-alala dahil sa amin ni Yorme. Sisiguraduhin namin na kasama niyo ang gobyerno at sisiguraduhin namin na sensitibo ang gobyerno sa pangangailangan ninyo.